Isipin mo ito, nakatanggap ka raw ng napakabigat na babala mula sa Diyos tungkol sa hinaharap. Yung mga tipong magpapabago ng buhay natin, di ba? Oo, mga seryosong mensahe talaga. Pero imbes na isulat niya ito sa mga tapyas na bato o kaya sumigaw siya sa tuktok ng bundok na may hawak na tungkod, nilive niya sa Facebook. Sa Facebook Live talaga. Oo. At ang mas malala pa rito, imbes na ibigay yung buong propesiya, sinabi niya na i-click niya na lang yung Zoom link sa Biyernes para sa buong detalye. Parang digital marketing strategy lang. Eksakto. Aaminin ko, para sa'yo na nakikinig sa atin ngayon, kung makita mo ito sa newsfeed mo habang nag-scroll ka, malamang tatawa ka lang at lalagpasan mo ito, di ba? Isipin mo siguro, ano na naman itong nakakatawang trip sa internet? O nga, napakadaling i-dismiss lang bilang isang meme o joke. Pero para sa atin ngayong sa malalimang pagsusuring ito, hinihingi ko na mas tingnan natin ito ng malapitan. May something kasi rito . Kasi kung titigil tayo sandali at susuriin talaga yung nangyayari, makikita natin na ang situsyong iyan ay hindi lang basta isang internet anomaly. May malalim siyang hugot. Tama. Dito, eksaktong nagkukrus yung landas ng mga sinaunang konsepto ng pananampalataya at yung napakabilis na digital na buhay natin ngayon. May napakainalim na sikolohiya kung paano ginagamit ang makabagong teknolohiya para maghatid ng mga lumang mensahe ng kaligtasan. At iyan mismong intersection na iyan ang lalakbayin natin ngayon sa ating malalimang pagsusuri. Sadyang inihanda natin ito para sa iyo, ang ating kasama sa diskusyong ito. Napakarami nating himaymayin mula sa mga source natin ngayon. Sobra. Yung mga dokumento natin, mga video transcripts at social media posts na nasa hapag natin ngayon, nakasentro lahat yan sa isang napakakaibang individual. Ang pangalan niya ay Narciso Olalo. Na nagpapakilala sa isang napaka-espesifikong titulo, di ba? Oo, ipinapakilala niya yung sarili niya sa kanyang mga tagasunod bilang number one instrument. Bale siya raw yung mismong pinili ng Diyos para maghatid ng mensahe at katotohanan sa sangkatauhan. At hindi lang yun basta-basta ang pagpapakilala. Napakaraming nakapaloob sa mga source materials natin, meron tayong mga nakasulat na doktrina, mga eksaktong babala, at transcripts ng mga pang-araw-araw niyang pangangaral online. Pero teka, bago tayo lumalim, gusto kong linawin agad yung misyon natin dito. Yung layunin natin ngayon ay hindi para humusga kung lehitimo ba siya o scammer. Hindi tayo nandito para pumanig sa anumang relihiyosong doktrina. Wala tayong ganon. Narito tayo para himain yung makinarya sa likod nito. Paano nga ba pinagsasama ng isang makabagong propeta o faith healer yung mabibigat na inaangking spiritual makapangyarihan at yung mga napakasimpleng payo sa buhay? Gamit ang teknolohiya na ginagamit lang natin kadalasan para mag-order ng pagkain o makipag-chat. Oo nga sobrang nasasabing ako rito kasi parang nakikita tayo sa blueprint kung paano binubuo yung isang modernong digital na komunidad ng pananampalataya. At yung papel ko naman rito ay tingnan yung mga mismong mekanismong iyon. Susubukan nating intindihin kung paano eksaktong gumagana itong sistemong ito ng paniniwala. Bakit siya effective, kumbaga? Correct. Bakit libu-libong tao yung nagbibigay ng kanilang oras at atensyon sa kanya sa isang mundong punong-puno ng ingay at distractions? Okay, himayin na natin ito. Gusto kong magumpisa doon sa pinaka-resume o CV ni Narciso Olalo. Kasi grabe, kung ipapasa niya ito sa isang kumpanya, talagang mapapanganga ang HR. Kakaiba naman kasi talaga yung mga nakasulat sa qualifications niya. Sobra. Ayon sa ating mga sanggunian, napakatindi ng mga inaangkin niyang kakayahan. Nariyan yung pagpapagaling daw ng may sakit gamit lamang ang kanyang boses. Voice healing? Oo. Tapos, meron din siyang kakayahang maghula ng mga mangyayari sa hinaharap. Pero ang talagang nagpapreno sa akin ay yung tinatawag niyang power of mind. Iyan yung isa sa pinakamabigat na claims niya sa mga dokumento. Sinasabi kasi sa dokumento na kaya raw niyang makita yung buong kasaysayan ng buhay at lahat ng kasalanan ng isang tao sa pamamagitan lang ng pakikipag-usap sa kanila. At hindi lang daw para sa mga buhay yan. Oo,
Kaya rin daw niyang basahin yung mga kasalanan ng mga taong matagal nang patay. Ang nakakabigani rito ay yung bigat ng posisyon na inaangkin niya. Ang pagsasabing kaya mong makita yung pinakatagong kasalanan ng isang tao, buhay man o patay, ay nagbibigay sa kanya ng sukdulang otoridad. Parang wala kang maitatago sa kanya. Eksakto. Hindi na lang siya gumagamot ng pisikal na karamdaman. Inilalagay niya yung sarili niya bilang isang tagasuri ng kaluluwa. Isipin mo yung epekto niyan sa psikolohiya ng isang tao. Mapapasunod ka talaga. Oo, kasi kung naniniwala kang alam niya ang lahat ng sekreto mo, nagiging sunod-funuran ka dahil hawak niya ang moral na kasaysayan mo. Totoo yan, nakakapanliliit yung ideyang may nakakabasa ng kaluluwa mo. Pero teka, ito yung malaking catch na nakita ko sa resume niya at dito ako napag-isip ng malalim. Ano yung catch na napansin mo? Meron siyang napakahigpit na rule mula mismo sa Diyos ayon sa kanya. Bawal siyang maningil. Nakasulat talaga sa source natin yung direktiba without charge, even a single cent. It should be absolutely free. Libre lahat ng serbisyo niya. Oho, kaya naisip ko tuloy sa mundo ng internet kapag sinabing libre ang isang app o serbisyo, ang ibig sabihin on ay ikaw mismong user ang produkto, kumikita sila sa data mo. Magandang komparason yan. Di ba? Kaya sa kaso ni Olalo, paano nagiging mas mabigat yung hinihinging kapalit kapag zero ang binabayaran mo sa pananalapi? Kung hindi siya tumatanggap ng pera, parang mas nakakatakot. Bakit mo naman nasabing mas nakakatakot? Kasi, ibig sabihin noon, ibang klaseng currency o bayad yung hinihingi niya mula sa'yo. Napakagandang analogya niyan. At dyan tayo papasok sa konseptong tinatawag nating behavioral currency. Ang nakakabighani rito ay kung paano ginagamit yung salitang libre para burahin ang pagdududa. Para hindi mo isiping scam. Tama. Kapag ang isang faith healer ay nanghingi ng, let's say, 50,000 piso, yung utak mo ay agad na magsasabing, teka, negosyo ito. May natural resistance tayo dyan. Mag-aalangan ka talaga. Pero sa pag-alis ng hinihinging pera, biglang nagmumukhang napakadalisay at napakabanal ng kanyang intensyon. Ngunit tama ka, may malaking kapalit ito na hinihingi. At ano yung hinihingi niya based sa sources natin? Sa kanyang mga dokumento, ang hinihingi niya ay yung tinatawag na 3 Ps. Pagsisisi, pagbabago ng mga maling paniniwala, at lubos na paniniwala na siya ay kasangkapan ng Diyos at kay Jesucristo. Kaya imbes na magbayad ka ng cash na mabilis mo lang kitain ulit, ang ibinabayad mo pala ay yung mismong pagkatao at sistema ng paniniwala mo. 100% pagsunod at tiwala ang kailangan niya. Grabe! Kapag nagbayad ka pala ng pera sa isang doktor at hindi ka gumaling, pwede kang magreklamo at sabihing palpak ang doktor. Natatapos yung transaksyon doon. Pero dito, kakaiba yung dynamics. Oo, kasi kapag nagbayad ka ng lubos na paniniwala o yung 3 Ps, lumilikha ka ng isang band na mahirap putulin. Teka lang, paano kung hindi gumana? Anong ibig mong sabihin? Paano kung nagpunta ako sa kanya, hindi ako nagbayad dahil libre, tapos hindi ako gumaling o hindi nangyari yung hula niya? Hindi ba masisira yung kredibilidad niya sa mga followers niya doon? Dito pumapasok yung henyong bahagi ng sistema niya. Dahil ang bayad mo ay pagsisisi at lubos na paniniwala, kapag hindi ka bumaling, napakadaling ibalik sa iyo ang sisi. Ay, oo nga, ano. Sasabihin niya, baka may tinatago ka pang kasalanan kaya hindi ka gumagaling. O kaya, baka hindi ka lubos na naniniwala sa akin bilang instrumento. So palaging kasalanan ng follower? Correct. Ang bigat ng pagkabigo ay palaging bumabagsak sa balikat ng tagasunod, hindi kailanman sa propeta. Ito yung tinatawag sa sociology na unfalsifiable belief system. Wow! Kapag gumana, himala yan ng Diyos. Kapag hindi, kasalanan mo kasi kulang yung 3 Ps mo. Nakakakilabot kung iisipin mo yung bigat nun sa psikolohiya ng isang tao. At dito na magiging sobrang interesante ang usapan. Lalo na nung nabasa ko yung dokumento niya na pinamagatang Pag Hindi Maniniwala. Yan yung isa sa mga pinaka-mabibigat na source natin. Oo, may eksaktong babala roon na galing daw mismo sa Diyos. Ang mensahe niya, kung hindi maniniwala ang mga tao sa mga mensaheng inihahatid niya, mangyayari ang mga sakuna at trahedya upang patunayan na totoo ang sinasabi niya.
At may kadugtong pa iyan na napakabigat na linya. Iyon yung pinaka-punchline ng babala. Sasabihin niya, mangyayari iyan pero huli na ang lahat. Kaya yung utos daw sa kanya ay paalalahanan ang mga tao na laging handa. Nag-i-instill siya ng matinding urgency. Aaminin ko, medyo nabilib ako sa strategy niya rito. Lumilikha siya ng isang sitwasyon kung saan hindi siya pwedeng matalo. Parang isa itong perpektong rigged game. Bakit mo naman nasabing hindi siya pwedeng matalo rito? Kasi isipin mo yung lohika niya. Kung susunod ang mga tao sa kanya, maniniwala at magbabago tapos walang nangyaring masama, sasabihin niyang nakinig ang Diyos sa ating pagsisisi kaya naligtas tayo. Tas paano kapag may hindi naniwala? E di kapag may nagduda at biglang may dumating na bagyo, lindol o anumang trahedya sa pamilya ng nagduda, gagamitin yun bilang pangunahing ebidensya. Sasabihin niya, sabi ko sa inyo hindi kayo naniwala, kaya nangyari yan. I told you so. Isang ultimate divine I told you so. Oo, kahit anong mangyari, lalabas na tama siya. At yung phrase na huli na ang lahat, parang tinutulak ka nitong mag-panic buying ng kaligtasan. Kailangan mo laging sumunod. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan ng pagbuo ng mga communities, makikita natin na ang pag-uudyok ng takot ay isa sa pinakamatandang pampabilis ng katapatan. Fear is a great motivator nga, di ba? Totoo yan. Para sa iyo na nakikinig, isipin mo ito, kapag nasa state of panic o takot ang utak ng tao, humihina yung ating critical thinking. Naghahanap tayo agad ng pinuno na magsasabi sa atin kung ano ang eksaktong gagawin para makaligtas. Kaya yung laging handa na mantra niya. Tama. Ang pariralang iyan ay nagpapanatili sa nervous system ng mga tagasunod niya na palaging naka-on. Walang puwang para sa pagre-relax. At mapapansin mo rin na ganito gumagana ang doom scrolling sa social media, di ba? Oo nga. Kapag nakakabasa ka ng sunod-sunod na masasamang balita, hindi mo kayang ibaba yung telepono mo kasi pakiramdam mo nakasalalay ang kaligtasan mo sa pagiging informed. Nakaka-relate ako dyan. Yung tipong kahit nakaka-stress na basahin, babasahin mo pa rin kasi baka dun sa susunod na post nandun yung paraan para makaligtas ka. Kailangan mong laging nakamonitor sa kanya. Palagi kang nakatutok sa mga susunod niyang sasabihin. Pero teka, naisip ko lang kung puro takot, puro babala ng paggunaw ng mundo at mga trahedya yung ipapakain mo sa feed ng mga followers mo araw-araw, hindi ba sila mababurnout? Isang napakagandang point niyan. Kasi kahit gaano pa katapat yung isang tao, kapag puro apocalypse ang pinag-uusapan, mapapagod yung emosyon nila. 'Di ba? Aayaw na sila at baka mag-unfollow. At dyan lumalabas na hindi lang siya basta-basta naghahasik ng takot. Dito natin makikita yung kakayahan niyang balansehin yung tension sa loob ng community niya. Paano niya binabalanse? Alam niya kasi na ang sobrang takot ay nagdudulot ng fatigue. Kailangan niyang magbigay ng pahinga at ibaba yung diskusyon sa antas na nakaka-relate ang lahat ng normal na tao. At dyan, perfectang papasok yung nakita nating Facebook posts niya noong April 3, 2026. Ito talaga yung nagpatawa sa akin ng kaunti nung nire-review natin yung sources. Bakit ka naman natawa doon? Kasi mula doon sa mga mabibigat na mensahe ng Diyos tungkol sa pagkagunaw at trakedya, bigla tayong bumulusok pababa sa mga chismis at dramang pampamilya. Napaka-grounded na mga topic. Sobra? Sa araw na yon, nag-post siya ng 2 napaka-specific na pangitain. Yung una, nakita raw siya ng vision tungkol kay MJ na nasa itaas na stage. Parang may graduation daw, kumakaway, umiiyak kasama si Susan at nagbigay pa ng flying kiss. Isang napaka-ordinaryo at masayang eksena kung tutuusin, di ba? Oo, tapos sumunod doon yung pangalawang post. Pangitain naman daw tungkol sa 2 mag-asawang laging nag-aaway. At napaka-specific ng dahilan niya dyan. Kasi ang dahilan daw ayon sa post, mabunganga yung babae. Pangit daw yung pag-uugali. At may direkta pang mensahe ang Diyos doon na dapat wala siyang asawa kaysa mayroon na maganda pero pangit ang pag-uugali niya. Parang biglang naging relationship advice. Isipin mo yun. Mula sa usaping kaligtasan ng kaluluwa, yung mensahe ng kalangitan ay biglang naging marital advice tungkol sa mga bunggang gerang asawa. Pero teka,
Ito talaga yung nagpasabog ng isip ko pagdating sa pagkuha ng atensyon. Ano yung napansin mo sa dulo ng posts? Sa dulo ng dalawang magkaibang post na iyon, imbes na ipaliwanag niya agad kung ano ang kinalaman ng flying kiss at ng nag-aaway na mag-asawa sa espiritualidad nila, parehong nagtapos sa linyang ito. Ang paliwanag ko nito, gagawin ko sa panahong may gagawin akong Zoom meeting. Isang napakahusay na pag-intindi sa digital media. 'Di ba? Parang nanonood ka lang ng K-drama o Netflix series tapos biglang cut to black bago ipakita kung sino yung tatay. Isa itong brilliant na marketing strategy. Ginagawa niyang cliffhanger. Oo, ginagamit niya yung banal na pangitain bilang isang teaser trailer. Binibiti niya yung salita ng Diyos para dumami ang aaten sa susunod na Zoom meeting niya. Ang psychological na mekanismo sa likod niyan ay tinatawag na Zeigarnik effect. Zeigarnik effect. Paano yun gumagana? Ito yung tendensya ng utak natin na mas madaling tandaan ang mga bagay na hindi pa natatapos o nakabitin kumpara sa mga bagay na tapos at may resolution. Kaya mangangati kang malaman yung sagot? Correct. Kapag nagbigay siya ng isang nakakagulat na kwento tulad nung mag-asawang nag-aaway dahil mabunganga yung misis, nagbubukas siya ng isang loop sa utak ng mga tagasunod niya. At hindi ka mapapakali hanggang hindi mo nalalaman yung dulo. Mangangati talaga ang utak nila na isara yung loop na yon. At ang taning paraan para makamot ang pangangating iyon ay ang pag-log-in sa kanyang Zoom call. Grabe, hinahack niya ang dopamine system ng tao gamit ang social media. Pero para sa pananampalataya, dati-rate yung mga propeta, pumapunta sila sa bundok at naghihintay ng maraming araw para sa mensahe. Kailangan mo silang akyatin physically. Oo. Ngayon, ang pag-akyat sa bundok ay pinalitan na ng paghihintay na ma-admit ka sa waiting room ng Zoom. Ito yung sinasabi nating evolution ng pangangaral. Ipinapakita nito na nauunawaan ni Olalo kung paano panatilihing buhay ang isang community. Hindi lang siya one-way street. Tama. Ang pananampalataya ay hindi lang nangyayari sa simpleng pagtanggap ng impormasyon. Nangyayari rin ito sa pag-aasam o anticipation. Pag-uusapan ito ng mga tagasunod sa comment section, mag-iisip sila kung sino yung tinutukoy sa pangihayag at iyon ay lumilikha ng interaksyon at kultura sa loob ng grupo. Ngayon, dahil nakapasok na tayo sa ideya ng Zoom meeting, ano ba talagang nangyayari kapag nakuha na niya yung audience niya doon? Ano yung laman ng mga pangaral kapag nakaharap na niya yung libu-libong taong ito? Ano yung natuklasan mo sa mga transcripts? Tiningnan ko yung mga video transcripts mula noong April 18, 2026. At aaminin ko, nagulat ako. Kasi hindi siya nagtatalakay ng mga komplikadong teolohiya o tungkol sa paggunaw ng mundo. Ibang-iba yung tema niya ron. Oo. Ang pinaka-core ng diskusyon niya ay tungkol sa utang na loob at pamilya. Ipaliwanag mo nga kung paano niya idinagdag yung konseptong yan sa mga pangaral niya. Sa isa sa mga video, napakalalim ng ipinakita niyang pagpapahalaga sa mga magulang. Sinabi niyang, walang mararating ang anak, hindi makakapag-aral, hindi magiging tao kung wala yung sakripisyo ng magulang. Isang napaka-klasikong payo. Tapos may ibinigay siyang isang napaka-specific na sitwasyon. Sabi niya, minsan daw kapag inabutan mo ng maliit na pera yung magulang mo, itinatago lang nila ito at hindi ginagastos. Na madalas talaga gawin ng mga matatanda. Bakit daw hindi ginagastos? Dahil patunay daw iyon na nakaalala yung kanilang anak at hindi mababayaran ng kahit anong ginto ang kaligayahang iyon. Napaka-touching na kwento. Sobra. Sinamahan pa niya ito ng sarili niyang kwento. Naranasan daw niya mismong mag-alaga sa mama niya at pakiramdam daw ng mama niya nabunutan ng tinik dahil nandoon siya. At may payo rin siya para sa mga may asawa na, 'di ba? Oo. Payo niya na kapag may sarili ng asawa ang anak, dapat ang mga magulang ay gabay lang at huwag pakialaman ang kanilang desisyon. Kung papansinin natin, ang paggamit niya ng konseptong ito ay tumatama sa pinakamalalim na ugat ng kultura natin bilang mga Pilipino. Sapul na sapul. Oo, yung konsepto ng utang na loob at malakas na bigkis ng pamilya ay hindi mo pwedeng tutulan.
Yun nga ang narealize ko. Nung binabasa ko siya, napapatango ako Sabi ko sa sarili ko, may point siya, practical at tama yung sinasabi niya. Nakaka-relate ka sa mga payo niya. Kumbaga, kahit sino pa ang magsabi, agree ako na dapat alagaan ng magulang at huwag makialam ang biyenan. Pero heto ang tanong ko rito, bakit kailangan pa niya ng power of mind at pagkapropeta para lang magbigay ng payong alam na naman nating lahat? Parang sumobra ba? Parang overkill yung divine revelation para lang sabihin na huwag kang mangawi na manugang. Di ba pwede namang life coach na lang siya? At dyan nagiging kapansin-pansin ang kanyang pamamaraan. Hindi ito overkill. Isa itong estratehiya na tinatawag sa psychology bilang yes ladder o isang serye ng pag-oo. Yes, ladder. Paano niya ginagamit yan? Isipin mo yung proseso ng pag-iisip ng isang taong nakikinig sa kanya. Mag-uumpisa si Olalo sa mga practical, moral at kultural na issue. Tatanungin niya sa paraang hindi direkta, dapat bang mahalin ang mga magulang? Sasagot yung nakikinig ng, oo. Tapos tatanungin niya ulit, dapat bang bigyan ng kalayaan ang mga bagong kasal mula sa mga biyenan? Oo ulit, tama siya roon. Nakukuha niya yung tiwala ko unti-unti. Tama, nagkakaroon ka ng tinatawag na cognitive ease. Dahil pabor ka sa 90% ng mga practical na payo niya, nagsisimula kang maniwala na isa siyang mabuti, matalino at mapagkakatiwalang tao. Ang galing ng transition. Kaya kapag inilapag na niya yung natitirang 10% na nakakausap niya ang Diyos, na kaya niyang basahin yung kasalanan ng patay at magpapadala ang kalangitan ng trahedya kung hindi ka maniniwala, mas madali mo nang lulukumin yun. Nahula niya. Eksakto. Ang mga simpleng pangaral sa pamilya ang nagsisilbing matibay na pundasyon para tanggapin yung mga mabibigat at kakaibang pag-angkin niya bilang propeta. Mind-blowing talaga. Kaya pala ang ganda ng timpla niya. Hindi siya pwedeng maging dalisay na propeta ng lagim lang kasi mababaliw yung mga tao. Kailangan niya maging relatable. Kailangan niyang maging parang life coach at marriage counselor para i-ground yung kababalaghan sa realidad. Parang sinasabi niya na, kaya kong makita yung history ng kaluluwa mo, pero by the way, ibili mo rin ng ulam yung nanay mo ha? Isang napakalawak at napakakumplatong ecosystem para sa mga naghahanap ng direksyon sa buhay. At iyon yung pinakamahalagang takeaway natin mula sa mga source materials na ito. Ang pagiging epektibo niya ay hindi lang dahil inaangkin niya na may kapangyarihan siya. Nabibigyan niya kasi ng balanse yung takot sa hinarap, yung pangangailangan ng emosyonal na koneksyon tulad ng pag-ibig sa magulang at yung pag-asa sa pagbabago. At ginagawa niya yung lahat ng ito nang walang hinihinging pera, na nagpapabango lalo sa imahe niya. Para isynthesize natin yung buong diskusyon na ginawa natin mula sa simula hanggang ngayon, Nakita natin kung paano nakabuo ng isang modernong kaharian ng pananampalataya si Narciso Olalo mula sa ating mga dokumento. Una, inaalok niya ang kanyang serbisyo na absolutely free sa aspektong pinansyal, pero kapalit pala ang buong pagkatao at sistema ng paniniwala mo. ikalawa, ginagamit niya yung bigat ng isang divine "I told you so" at huli na ang lahat para mapanatili kang takot at laging handa. Ikatlo, kapag nakuha na niya yung atensyon mo gamit yung mga Zoom cliffhangers sa Facebook, papapasukin ka niya sa isang komunidad na nag-aalok ng napaka-praktikal na pagpapahalaga sa pamilya. At dahil dito, yung mga hindi pangkaraniwang claim niya ay nagmumukhang makatotohanan. Isang napakalinaw na pagbubuod. Ipinapakita nito na habang nagbabago yung teknolohiya natin, ang batayang pangangailangan natin para sa kasigurahan at gabay, maging sa kabilang buhay man o sa relasyon sa asawa, ay nananatiling pareho. Ang nagbabago lang ay kung paano ito nade-deliver sa atin. At bago tayo tuluyang magpaalam para sa iyo na nanatili at nag-isip kasama namin dito, gusto kitang iwanan ng isang katanungan mula sa lahat ng narinig natin. Kanina sinimulan natin itong malalimang pagsusuri sa pag-iisip tungkol sa magkaibang mundo ng sinaunang propesiya at ng modernong Facebook notification. Yung banggaan ng luma at bago. Oo, sa panahon na yun, nakikita natin na yung babala ng Diyos at hula tungkol sa kaligtasan natin pwedeng isingit na lang sa pagitan ng notification mo sa Shopee na dumating na yung parcel mo at sa bagong friend request mo sa social media.
Napaka-casual na lang ng pag-scroll sa mga ganyan. 'Di ba? Kaya kung patuloy nating ginagamit ang mga apps na dinisenyo para sa entertainment at commerce para i-broadcast ang salita ng Diyos, nababago ba ng teknolohiya kung paano natin nararamdaman ang pagiging banal? Nawawala ba yung pagiging sagrado nito o mas lalo lang ba itong lumalapit sa pang-araw-araw na realidad natin? Isa iyang magandang tanong na patuloy nating pagninilayan habang mas nagiging digital ang lahat ng aspeto ng ating pagkatao. Pag-isipan mo yan, maraming salamat sa pagiging bahagi ng napakagandang paghimay na ito sa loob ng ating malalimang pagsusuri. Hanggang sa susunod na pagkikita.